6:00 na ng umaga nang magising si Lorelai. Ngayon lang siya nakatulog ng maayos, kaya napakagaan ng pakiramdam niya. Inayos muna niya ang higaan bago lumabas at bumaba. Pinasok niya lahat ng pinto at wala siyang nakita kahit anino man lang ni Alfie. Pagkarating niya sa dining room ay nakahanda ng mga pagkain at napansin niya ang note sa gilid ng kubyertos. Kinuha niya yon at binasa. I left early. Grab your breakfast first before doing the house chores. Enjoy your food and I'll see you soon. Pagbasa niya. Walang nakalagay na pangalan ngunit alam niya kung kanino yon galing. Napangiti siya habang tinitrace ng daliri ang ink ng ballpen. Napakapogi ng sulat kamay nito. Inilapag niya ang note sa tabi at nagdasal bago nagsimulang kumain. Hindi ganito ang ni-expect niyang mangyayari sa buhay niya pagkatapos ng auction kagabi. Akala niya ay tuluyan na siyang matutulad sa mga babae ron. Kaya labis siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan nito. Masaya siya buong araw at halos hindi maubos ang enerhiya niya habang naglilinis sa bawat sulok ng bahay. Pinapakintab ang mga kagamitan at bawat sulok. Pagsapit ng 6:00, ay pumasok na siya sa kusina para magluto ng hapunan. Ngunit may lalaki siyang nadatnan sa loob. Natigilan ito sa ginagawa pagpasok niya. Napatingin siya sa ginagawa nito. Naghihiwa ito ng kamatis. Ikaw ba yung cook rito? Nakangiting tanong ni Laura nang mapansin niya rin ang suot nitong black apron at hairnet. Mas matangkad nito kaysa sa kanya at medyo matangkad pa kaysa kay Alfie. Medyo may kalakihan din ang katawan at approachable naman kung poging mukha nito ang pagbabasehan. Ngumiti ito sa kanya. May gusto ka bang kainin, miss? Tanong naman ito sa kanya. Wala naman. Pumunta lang ako rito para sana magluto ng hapunan namin mamaya ni Alfie. Ako nga pala si Lorelai Dawson. She extended her arm. The name is Emmanuel. Mano for short. Can't shake your hands at the moment. Magugas ka muna. I'm dealing with the ingredients, so I need to be careful. And one more thing. Alfie won't be home tonight and for the following days. Tugon nito. Napatango naman si Laura. May tutulong ba ako sa iyo? Napatingin ito sa mga sangkap na hindi pa nagagalaw. Meron. Marami actually. Pero salamat na lang. Gumuhit ang maliit na mapaglarong ngiti sa mukha ni Mano. Ayaw kasi ni Alfie na ibang nagluluto ng pagkain niya. Dagdag pa nito. Napangiti si Laura. Kung gano'n ay manonood na lang ako rito. Pag-aaralan ko kung paano ka magluto. Para may pagluto ko siya sa susunod kung wala ka. Bahagyang natawa si Mano. Walang makakapantay sa sarap ng luto ko. Mas lumapad ang ngisi sa mukha ni Laura. Hindi mo sure? Mano shrugged his shoulder. Sanay kasi yon sa luto ko, kaya medyo mahirap pakainin. Hindi yon kumakain sa mga restaurant, kaya ako palaging sinasama para may tagaluto siya anytime, anywhere. Wow, ang ganda naman ng samahan niyo. Manghang usal ni Laura. Lumungon ito sa kanya. You think so? Oo naman. Para kayong magkapatid na hindi mapaghiwalay. Nakangiting umiling si Laura. Katulad nga rin ng sinasabi nila. Natatawang umiling si Mano at nagpatuloy sa paghihiwa ng mga sangkap. Ano nga palang mga gagawin mo rito? Pag-iiba nito ng topic. Ang hinabilin sa akin ni Alfie ay maglinis ng bahay. Tugon ni Laura. Sandaling natigilan si Mano. First name basis na kayo agad? Tumango ito. Nagkibit balikat si Laura. Iyon naman kasi ang gusto niya. For your information, he's 26 years old. Next time, tawagin mo siyang Kuya Alfie. Sabi ni Mano. Sige. Ang isinagot ni Laura. Tumigil sa ginagawa si Mano at seryoso ang mukhang hinarap siya. Medyo kinakabahan siya sa mga tingin nito. Kahit anong mangyari, wag mong hahayaang mahulog ang loob mo sa kanya. Babala ni Mano.
Napalunok si Laura. Bakit naman ako mahuhulog sa kanya? Guwapo siya, gentleman. Pero uunahan na kita. Huwag na huwag mo siyang mamahalin. Masasaktan ka lang. Sabi nito bago siya tinalikuran at nagpatuloy sa ginagawa. Biglang nagbago ang atmosphere sa loob ng kusina kaya nagpaalam siyang tatapusin ng ibang gawaing bahay. Kahit ang totoo ay tapos na niya lahat. Lungkot at mga tanong ang pumupuno sa sistema ni Laura. Bakit ganun ang mga salita ni Mano? Kung ito ang pinakamalapit at pinagkakatiwalaan ni Alfir. Sino ba ito para magsalita ng ganun sa likod ni Alfir? Higit sa lahat, anong klaseng tao ba si Alfir? Tama nga si Emmanuel. Hindi umuwi si Alfir sa loob ng 2 linggo niyang pananatili sa lugar na yon. Hindi na niya alam ang gagawin pagkatapos ng paglilinis niya. Halos lahat, mapaloob man o labas ng bahay, ay araw-araw niyang nililinisan para may magawa lang. Hindi rin naman tumatagal si Emmanuel sa lugar na yon. Pumupunta lang talaga ito para lutuan siya ng pagkain kahit ilang beses na niyang sinabi na hindi naman na kailangan dahil marunong siyang magluto. Just sit down and let me do my work. Ang palaging sinasabi ni Mano sa kanya tuwing sinasabi niyang kaya naman niyang magluto. Wala siyang magawa kundi ang umupo na lang at hintayin ito. Katulad ngayon, kasalukuyang nakaupo si Lorelai sa isang stool habang pinapanood si Mano na maghain ng mga pagkain. Sabayan mo na akong kumain, Kuya Mano. Pakiusap ni Laura. Noong nakaraan niya lang nalaman na 29 years old na pala ito. Mas matanda pa kay Alfir ng 3 taon. Still single pa rin dahil masaya raw. Maybe next time, I really need to go. Hinubad nito ang suot na apron at nagmamadaling umalis na si Mano. Laura sighed before she prayed to express her gratitude and solitude. Halos wala siyang kabuhay-buhay habang kumakain mag-isa. Minsan nakakawalang gana talaga kung wala kang kasamang kumain. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang biglang bumukas ang pinto. Nang lumingon siya, para sanang batuhin ng tinidor at kutsara ang mapangahas na pumasok sa bahay. Ngunit natigilan siya nang isinara ni Alfir ang pinto. Maging ito ay natigil rin sa paggalaw nang makita ang posisyon at hawak niya. Maya't maya pa ay gumuhit ang mapangasar ng ngiti sa mukha nito. Is that your best self-defense? Nahihiyang ibinaba ni Laura ang mga utensils sa plato. Pasensya na po sa paraan ko ng pagbati sa iyo. He waved his hand. No worries. Tumayo si Laura. Saglit lang po, ipaghahanda po kita ng pagkain. Luto po yan ni Kuya Mano. Hindi ito nagsalita, ngunit lumapit si Alfir sa dining table at hinilang isang upuan katabi ng sa kanya. So how are you here? Tanong ni Alfir nang ilapag niya sa harap nito ang pagkain. Nakatingin ito sa kanya. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata. Bumalik sa pagkakaupo si Laura. Ayos naman po. Wala naman masyadong gagawin. Masyadong malinis itong lugar mo. Kaya hindi ako nahirapan. Tumango ito. You must be bored then. You don't have much to do around here. Tugon ni Alfir. Tama ka. Wala ka na po bang ipagagawa sa akin maliban sa paglilinis? Tanong ni Laura. I actually have. Can you babysit? He smiled at her. Oo naman. Madali lang yan. Mahaba ang pasensya ko. Mabilis na sagot ni Laura. Ang ngiti ay napalitan ng nakakalokong ngisi sa mukha ni Alfir. That's good to hear. Medyo napa-overthink na si Laura kung tama ang desisyon niya dahil medyo maloko ang naiisip ni Alfir base sa itsura nito. I'll introduce you to him once we're done eating. Dagdag pa nito. Bakit hindi mo na lang siya dinala rito para makasabay rin siyang kumain sa atin? Tanong ni Laura. He ate before we came here, so you don't have to worry. Tugon naman ni Alfir. Natahimik na lang si Laura at nagpatuloy sa pagkain dahil haharapin na naman niya ang panibagong task na para sa kanya ngayong araw.
Mabilis rin silang natapos kumain, kaya sabay na silang nagtungo sa living room, kung saan raw naghihintay ang bisita. Ngunit wala namang tao doon, kundi isang napakalaking, tricolored na aso. Kagat-kagat nito ang isa sa mga pilo na halos wala ng laman. Nagkalat na ang mga koton sa sahig. That's Noel. Emmanuel's dog. Pagkilala ni Alfie na parang normal lang ang kalat sa kanya. And you'll be watching him, for now, until we return from our business trip. Dagdag pa nito. Okay po. Sagot ni Laura at muling napatingin sa malaking aso. You're not afraid of dogs, are you? Pagkumpirma ni Alfie. Laura shook her head. Hindi naman. Napatango si Alfie. That's good to know. Anyways, I can't stay any longer. I dropped by to check up on you. Job well done, by the way. He smiled. Hindi niya mapigilan na ngumiti rin pabalik. Maraming salamat po. Naglakad sila palabas. Hinatid ni Laura si Alfie hanggang sa may pintuan lang. Bigla itong lumingon at tumarap sa kanya nang makalabas na ito ng pinto. May naiwan ka po ba sa loob? Ako na po ang kukuha. Agad na tanong ni Laura nang hindi ito magsalita at tiningnan lang siya. I was just wondering. He cleared his throat. If you'd like to go back to school soon. Saglit na natigilan si Laura sa sinabi nito. Nabanggit siguro ni Madam Madonna ang kaunting background niya sa pag-aaral. Hanggang grade 10 lang ang natapos niya dahil hindi rin kaya kung magpapatuloy pa siya. If you don't mind, I'd like to enroll you in the nearest university. You don't have to worry about the money. As long as you work for me, we have no problem with that. Dagdag pa nito. That's too good to be true. Kaya kung ano-ano na lang ang tumatagbo sa isip ni Laura pagkatapos ng sinabi nito. Bakit? Bakit mo naman gagawin yon? Ano ba ang plano mo sa akin? Wala na kasing libre sa mundo kaya nagtataka ako kung bakit ganito ka nalang kabait sa akin. Naglakas loob na magsalita si Laura. He shrugged his shoulder. You can clean the house at least once or twice a week. You actually don't do much here, but you can invest your time exploring and aiming for more of what the world has to offer. I wish you no harm. Paliwanag nito. Napangiti na lang si Laura. Hindi niya akalaing may mga mabubuting tao pa sa mundo at ang swerte niya nang mabigyan siya ng pagkakataon na makilalang isa sa kanila. Salamat. Ang unang salita na naiusal ni Laura pagkatapos ng panandaliang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pasensya na sa mga sinabi ko kanina. He waved his hand. I understand. So, are you going to accept my offer now? Or do you need time to think? I accept. Sagot ni Laura. Napangiti si Alfie. I'll prepare your papers after my business trip. See you soon. Paalam nito at tumalikod na. Pinanood niya lang itong naglakad papalayo hanggang sa makasakay nito sa mamahalin nitong sasakyan at nag-drive palayo. At that moment, she made a promise to herself na gagalingan niya sa pag-aaral. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ibinigay ni Alfie sa kanya. Pinakawalan niya ang kanina niya pang pinipigilang pagtili. Babalik ako sa pag-aaral. Tumingala siya sa kalangitan na kay sarap tingnan. Mag-aaral na ulit ako, Nay. Thank you, Lord. Masaya niyang isinigaw iyon. Ecclesiastes Chapter 3 Verse 1. To everything there is a reason and a time to every purpose under heaven. Magiging maayos na nga kaya ng tuluyan ang buhay ni Laura. Abangan ang karugtong.